Hi, Trixie. Ilang taon ka na po? Actually, 44 na po ako. Batang-bata ang boses mo. Totoo lang, Trixie. parang, Maraming, parang, mara, parang mara, 19 years old ka lang. Oo. marami pong napepeke. 24 years old. Okay. Actually, yan din po yung, nung nagkakilala kami ng mister ko, dyan din po ako napeke. Ah, ganun. Oo. Akala niya batang-bata ka pa, ha? Okay, so nabanggit mo may mister ka na. Ibig sabihin may asawa ka na pala. Meron na po. Oo. Ilan na po ang baby ninyo? Bali, 3 na po. 3. Okay. Mga ilang taon na po yung mga baby niyo? Ilang taon na sila, Trixie? 44, ay, mga anak ko po. Oo. Panganay ko po is 15. Oh, talaga? Wow, okay. 15 and then? Yung bunso ko po nasa 12. Okay. 15, 13, and 12. Ganun ba? Okay. Sige. Now, what can I do for you? Anong problema? Kasi matagal na po akong nag-ano tungkol sa mister ko. Nung time na nahuli ko rin siya. Ilang taon na kayong kasal in the first place? Bali, anniversary po namin ngayon 21. Wow, 21 of June. Opo. Bali, Pang-ilang anniversary na po ito? 10 years. Pang 10 years na po. 10 taon na. Okay, so yung anak mo ay 13? Ano po? 15, 15. 14, 13. Unang pinanganak na muna yung panganay bago kayo napakasal. Opo. Bali, siguro 2014 po kami nagpasal. Kasi ayoko nga po magpasal sa kanya. Opo. Ganun. Tapos, Okay. mga parents ko lang po yung gusto kasi para daw safety nga daw po pa nagloko, ganun. Bakit ka nagpakasal kung hindi mo naman gustong pakasal? Sana inanay mo na lang pinakasal mo. Kasi gusto, parang kumbaga sa incheck, parang binoya lang po kami. Totally po, lahat ng side ko, kampi sa kanya lahat. May dugong inchik ba kayo? Wala naman po. So ano ito? Parang arranged marriage? Parang gano'n? Kasi hindi naman po kasi Dr. Love ang ano kasi nila, mabait daw, walang bisyo, ganun. Ano pa daw po ba yung hahanapin po? Hindi naman yun ang basihan ng pagpapakasal. Ang basihan ng pagpapakasal kung nagmamahalan kayo. Ano ba naman itong mga taong to? Pero, paano ba? Unti-unti ko naman po siyang minahal. Nung time na nag-give na po ako sa kanya ng 100% na pagmamahal ko, tsaka naman siya nagloko. Yun, okay. So, kailan siya nagloko? Ito lang pong bago mag-pandemic. 2019 ang pandemic, end of 2019, di ba? Opo. Tapos, nung time na yun, nakikinig ako lagi sa inyo tuwing gabi kasi naghihintay ako sa kanya pag umuwi siya. Okay. Ayaw niyang umamin sa akin kahit na meron akong kutob. Oo. At yung mga bata na apektuhan na po. Of course. Pero hindi ako naglihim sa mga anak ko. Talagang kahit yung mga anak ko nakita rin na gano'n, nag-iba yung papa nila. Tapos nung nagpunta kami sa work niya, Dr. Love. So, bali ilang taon na kayong nagsasama ng magluko itong asawa mo? Siguro mga 8 years po. 8 years? Basta bago mag-pandemic po yun. And within that 8 period of time, 8 years, okay naman ang relasyon nyo. Mahusay naman siya. Opo. As a father, as a husband. Opo. Okay. Kasi nung time na mayroong umepal nga po na girl, dun ko na siya napansin. Unti-unti siya nagbabago. Dati, nahahawakan ko yung cellphone niya. Ngayon, hindi na po eh. Tinatago na. Opo, tinatago niya na sa ilalim ng unan. Nasa loob pa po ng punda. Ganun. Ay, naku, mga babaerong lalaki, mga babaero, utang na loob ha. Magpaturo kayo sa akin kung paano. Hindi nyo ginagamit ang utak nyo eh. Magsa-cellphone kayo, pagkatapos itatago nyo sa ilalim ng unan. Ay, di huling-huli kayo. Yun nga po. Tingin nyo sa asawa niyo, tanga. Halatang halata na, tapos ayaw pa niyang umamin sa akin, kahit nababasa ko Ilang taon na itong asawa mo? Parang ahead po immature. ko sa kanya ng 5 years. And that means, ilang taon siya? 37 na po yata siya ngayon. Oo, ikaw naman ay 42. 44 po. 44. Okay. Alright. So, paano mo nahuli? Kasi yung kutob
kutob ko po. Yung kutob na yan. yan ang kalaban namin mga kutob-kutob na yan Alam niyo kung bakit may kutob? Kasi may pinagbabago ng kilos. Opo, Nawawala yung pattern. Mm-hmm. Yan, yung mga nagpaplanong mambabae Gusto kong gumawa ng gumawa ng book kung paano mambabae ng hindi nahahalata. Sa dami ng mga pinagdaanan kong babae nung araw, pag nabago ang pattern, diyan na magsisimulang mag-isip ang asawa nyo. Kasi, bakit dati-rati, by this time, umuwi na ng bahay yan. Nasa bahay na yan Ngayon, ang daming mga activities, ang daming rason, ang daming alibis. Totoo po yun. Bakit pagka merong special occasion like Christmas, Valentine's Day, New Year's Day, bakit parang kadalasan wala siya? O kaya darating sa bahay, late na. Yan, mga ganyan, di ba? Mm-hmm. Okay, so meron kang kutob. Mm-hmm. Paano mo na-confirm? Bali, siguro mabait lang po talaga sa akin si Lord. Sabi ko, lagi kong pinipray po. Kasi, di ba may prayer po kayo after end ng show nyo po? Mm-mm. Sumasabay po ako sa inyo. Oo. Tapos nung time na yun, di ba nauso po yung only call sa cellphone? Oo. Nung tinawagan ko yung mister ko, biglang may sumagot, pero walang nag-hello. Tapos narinig ko sila, yung naglalampungan, ganun. Talaga? Nag-open yung Cellphone po. Yung cellphone? Oo, hindi ko alam kung sino nag-open sa nilang dalawa. Narinig ko po lahat hanggang sa paglabas ng motel, hanggang sa naghiwalay sila sa motel na yun. Oo. Tapos sabi ng asawa ko, mahal, wag ka nang mag-aano sa cellphone wag ka nang magte-text kasi yung asawa ko pinabasa. Patay. In other words, alam nung babae na may asawa itong kunehon to. Opo, meron po. Tapos, okay. Nung syempre umiiyak na ako nung Tama napapakinggan mo para kang binuhusan ng malamig na tubig niyan. Tapos, kinat-off ko na po yung tawag ko. Pero naka-record po yun. Ni-record ko po. Talaga? Lahat. Opo. Okay. Tas, so, nung magkita kayo ng mister mo? Nung narinig ko lahat yun, nag-pray ako na ayoko siyang awayin kasi gusto ko magkaintindihan kami. Oo. Tapos, sumigaw ako kasi mga anak ko ayokong marinig. Sumisigaw ako, takip yung unan sa bibig ko. Sabi ko, kaya ko to. Okay. Nung pagdating niya, Dr. Love, alam mo yung parang talagang bait talaga ni Lord kasi hindi ko siya inaway. Pinakain ko pa siya pagdating. Ganun. Inasikaso ko pa siya. Tapos nung nagtanggal siya ng pantalon, doon ako lalong nasaktan kasi yung sing-sing namin, tinanggal niya. Yung wedding ring? Opo. Saan niya nilagay? Sa bulsa po, tapos nalaglag nung sabi ko, ba't nakahubad yan? Sabi niya kasi daw, kesyo daw baka mawala daw kasi nagilamos daw siya. Alam na, bakit tinanggal pa niya? Kasi sinabi naman niya dun sa babae niya na huwag ka tatawag dahil yung misis ko, di ba? Inconsistent siya. Hindi, baka siguro iniisip Dr. Love na pag sumasakay sila sa sasakyan, di ba? Oo. Yun. Tapos baka pagpasok sa motel, makita ng room boy na may wedding ring. Ano naman pakialam ng room boy sa kanya? Nagigilty siya. Kaya doon na talaga ako na sabi ko, true na talaga siya. Anong sabi mo? Paano ka nag-open up? Sabi ko, ba't nakahubad to? Yung parang lang po ako, kalma lang po ako. Sabi niya, kasi baka mawala. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, wawa, ang tagal-tagal na natin, ngayon mo lang yan hinubad. Pero hindi ko pa po pinaririnig sa kanya yung record ko. Nung tapos na siyang kumain, yung okay na siya, nakarelax na siya, sabi ko, pwedeng usap tayo. Pinipigilan ko talagang magwala. Tapos, ayaw niya pang umamin, yung pinarinig ko sa kanya yung record ko. Sabi niya, hindi ako yan. Sabi ko, paano hindi ikaw? Boses mo yan. Tsaka cellphone mo yan Ayun, nung bandang huli, umiyak siya, humingi siya ng sorry sa akin. Wow, ganun kabilis. Hay, tigilan mo ko ha. Dati akong babaero, hindi ganyan kabilis ang reaction ha. Okay. Yan nga po. Tas, Dr. Love, sabi ko sa kanya, kung mahal mo yung girl, hindi kita pipilitin na piliin mo kami. Parang, ako yung parang
hindi naman siya give up kasi may anak po kami. Ayoko lang po kasing ma-stress sa yung mga anak ko. Saka ayoko na pong ibaba yung sarili ko na awayin ko yung kabit. Tapos, di ba po? In the first place, alam mo, yung kabit, biktima yon. Yun nga po. Pero may anak din po siya, Dr. Love, yung Nagkaanak girl. siya doon? Yung girl may anak din. May anak din po siya. Pero ibang asawa din. Ibang lalaki. Pero yung girl ba may asawa? Meron din po. Hindi live-in, ha? Yung asawa, yung kasal. Opo, kasal din po. Kapal naman ng babaeng yun. Kilala ko po siya, kasama po siya sa trabaho. My gulay. Okay, sige. Kaya Baliwala ng sakramento, no? Opo, kaya sabi nga po ng mga kaibigan ko, Dr. Love, dapat nilaban. Hindi ko kayang mag-iskandalo. Anong ilalaban mo? Kung ayaw sa'yo, ayaw sa'yo. Anong ilalaban mo? Dapat lang alamin mo talaga ano ang plano niya. Yun nga po, nag-usap kami, sabi ko, hindi kita hayaang pumili sa amin. Kumbaga, luluwagan kita. Hindi kita ipipressure sa amin. Tapos sabi ko gano'n. Nung siguro mga 5 days, bigla akong nagulat, Dr. Love, humihingi na siya sa akin ng sorry talaga. Yung super, super sorry talaga. Tapos hindi na siya pumapasok sa work niya kasi gusto niya patunayan sa akin na hihiwalay niya yung girl. Tapos sabi ko, idamay yung work mo. Sabi ko gano'n kasi syempre yung mga bata. Pwede namang hindi siya mag-resign. Pwede namang hindi siya mag-resign. Yun lang commitment niya talaga. Yung commitment niya na ititigil na niya yung isang... Alam mo kasi, sa aming mga lalaki, minsan dumarating yung ganyan, natutukso. Kasi may isang kambing na babae na pumapayag. You know, kahit alam nilang may sabit na, pumapayag pa rin. Laman loob to si June Banaag. Sayang to Kaya, nangyayari. Natutukso kami. Pero the moment na ma-realize mo na mali ang ginawa mo, the moment na ma-realize mo na ang asawa mo ay nasaktan mo at ang mga anak mo ay nasasaktan, baguhin mo na. Magbago ka na. Okay, so what happened pagkatapos niyang humingi ng patawad sa'yo? Ano po, sabi ko sa kanya, ayoko dun sa bahay namin mag-Christmas siya mag-New Year kasi naalala ko po lahat. Then, pumunta kami ng Quezon City, dito nga po ngayon. Then, nagbago naman po siya, pinapatunayan niya naman po talaga. Nag-resign po siya dun sa dati niyang trabaho. Ngayon, nung bumalik siya doon sa new agency niya, sumunod yung girl. Sumunod po. Okay. Pero nagsabi po ako doon sa agency na kung may nag-apply na ganitong babae, meron daw po. Pero sabi ko, nasa inyo na po yung kung tatanggapin niyo ulit kasi yan yung ng asawa ko. Well, doon sa part na yun wala nang pakialam ang agency doon. Alam mo, kahit na ang asawa mo magtago sa Timbuktu at habulin ng babae sa Timbuktu, kung talagang ayaw na niya. Alam mo, may kwento ko siguro kung nakikinig ka sa akin talaga, alam mo na si June Banaag, mayroong anak sa labas. Meron akong dating girlfriend. At nang iwanan ko yung anak ko, he was 4 years old already and I lived with this other woman for 10 years. 10 taon sa Amerika, magkasama kami. Okay? May anak kami. But when I realized mali yung ginagawa ko, sinasaktan ko yung asawa ko, yung pamilya ko, winawasa ko yung pamilya ko, binago ko. And I left the other woman because that was the right thing to do. Masakit kasi hindi kami nag-aaway Pero kailangan magdesisyon. At yun ang dapat sa isang lalaking nagbabago. Kahit na, kung maganda lalaki siya katulad ko, hahabulin talaga siya. Yun nga po, masaklap Ang palay talaga ang lalapit sa manok. Pero pag ayaw ng manok, miski paanong gawin mo, hindi magtatagumpay yung palay na yun Kasi alam mo na ang Diyos ay nasa gitna ng pagsasama ninyo at ayaw mong sirain ang iyong pamilya. Ngayon, ano ang nakikita mo sa husband mo?
Mayroon bang pagbabago? Mayroon ba siyang determination na sa inyo lang nakafocus ang kanyang buhay? Ngayon po, Dr. Love, po. Okay. So what's the problem now? Ang problema ako naman po. Mm-hmm. Kasi pag once kasi ang ugali ko po, Dr. Love, pag nasaktan ako ng isang tao at 100% ko binigay sa kanya yun, nawawala po eh. I understand. Lalo na po ngayon, may trabaho na po ako, mas nalilibang na ako. Hindi ko na siya napopokusan ngayon yung asawa ko. Parang buhay dalaga na naman po ako. Ang tanong ko, kasal ba kayo? Kasal po. Okay. Kung kasal kayo, kayo ay sumumpa na magsasama, magmamahalan sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, till death do you part. Walang perfectong pagsasama, Trixie. Lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo nagkakamali, meron tayong mga idiosyncrasies, meron tayong lakas, meron tayong kahinaan, at ikaw ay dapat mag-compliment doon sa asawa mo. Ganun din siya sa'yo. Hindi ko sinasabi sa'yo na huwag kang masaktan. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero, yung pain na yan, mawawala yan in time. Kung bibigyan mo lang ng pagkakataon pa, because naniniwala ako na minahal mo rin itong asawa mo, no? Siya ang ama ng iyong mga anak at ayaw mong dahilan lamang sa pain na maaaring mawala ay masira naman ang pamilya mo at ang iyong mga anak. Alam mo, mahalaga sa mga bata na nandyan ang tatay, nandyan ang nanay. Mahalaga sa mga bata na nakikita na nagmamahalan, you are at peace with each other. Kaya, I am not in favor of divorce. Kasi ang apektado sa divorce, ang mga bata. Bakit magdi-divorce? Gusto mo lang makakuha ng ibang kapartner, kapalit nung iyong napangasawa. Yun lang naman ang purpose ng divorce. Otherwise, meron tayong legal separation, meron tayong annulment. Di ba? Gusto mo lang humiwalay sa kanya dahil binubugbog ka. Adi, legal separation. Yun nga lang, hindi ka pwede makapag-asawa at makapagtalikuli sa iba. And that's the purpose of divorce. Para makakuha ka ng bagong kapartner. But from the very beginning, hindi ginusto ng Diyos ang divorce. May mga pagkakaiba tayo, Trixie. May pagkakaiba tayo, mayroon tayong kahinaan sa isa't isa. Ang masasabi ko sa iyo, Trixie, hanggang nakikita mo na nagpipilit na magbago ang asawa mo, kailangan kanya na suportahan siya. No? Hindi ito ibang tao sa iyo. Siya ang ama ng iyong mga anak. Maraming panahon na kayo nagsama. At maraming pagsubok pa ang kinakailangang daanan ninyo. Pero ang mahalaga, Trixie, nandyan ka para suportahan siya at nandyan siya para sa weakness mo, kahinaan mo, susuportahan ka rin niya. Nandyan ang inyong mga anak para mabuo ang isang pamilya. Sa halip, Trixie, na pangarapin mong masira ang pamilya, bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na makapagpatawad? No? Kapag palagi mong iisipin ang pain that he caused you, baka hindi ka na makapagpatawad. Pero minahal mo siya. Siya ang ama ng iyong mga anak. And I know, in time, wag mong apurahin. In time, babalik ang pagtitiwala mo sa kanya. The same way, ganyan din ang naramdaman ng misis ko sa akin. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa pain na dinadaanan mo ngayon. Nakita mo naman, nagpipilit magbago yung asawa mo. Suportahan mo na lamang siya. Yan ang essence ng pagsasama ng mag-asawa. Hindi lang alang-alang sa mga anak, kundi alang-alang sa buong pamilya, alang-alang sa iyo na nagmamahal din. Give yourself time to recover
Huwag mong apurahin at sabihin mo sa kanya para alam niya na you are in the process of healing para matulungan kanya. Pero ang sa akin, save your family. Alam mo, ang diablo, Trixie, the devil is working overtime these days. We are nearing the end of the world. At ang target ng diablo, para masira ang simbahan ng Diyos, sirain ang bawat pamilya. Sinubukan ng diablo na sirain ang pamilya mo nang i-control niya ang iyong asawa. Bumigay ang asawa mo sa kanya. And because of your faith in God, tumibay ka at sinabi mo sa kanya lahat ng nalalaman mo. And that changed him. Binago niya ang buhay niya. Tuwang-tuwa sana ang diablo kasi mawawasak ng pamilya niyo. Ang hamon ko sa iyo, Trixie, sasama ka ba sa diablo? At pababayaan mo bang wasakin ng diablo ang pamilya mo? That's his only purpose, wasakin ang pamilya mo. Kaming mag-asawa, we are going to celebrate our 55 years ng pagsasama namin on June 14. 55 taon na kaming nagsasama. Kung hindi ako pinatawad ng asawa ko, wasak ang pamilya, wala si Dr. Love. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. Salamat po, Dok. Trixie, Opo. pwede bang tumawag ka uli sa akin one of these days? Opo. At i-update mo ko. And I promise you, I will pray for you, your children, and your husband.